Hello guys, welcome back sa ating channel guys. Yan, for today's video guys ay ito, explore na naman tayo guys. Part 3 ng ating site na butas na may pako. So aakyatin natin ulit. At syempre ito, ginagawa namin itong mataas na hagdanan guys. Kay bulungan na ning bangaga kay wala mo lahos pud atong isa ka breeder ba, walay lahos atong breeder no. So kini bangaga diha ra pud siya kutob anang may ulo sa hagdan. Anak kung tan-aw na to dito mga anak siguro kalawom no, o ulo dili ra mo mubo ra gamay katong breeder nga tas babaw aning hagdan wala po'y lahos aning bangaga, wala pod or basig nabuni lang og bato. Kay di man po masudlan nimo tong breeder dito no. Di masudlag tao. Gamay siya. Di kung gamay siya gyud sa paghimo man. Posible man kayo nga gamay kay nga bangag unya. Giyon sa paghimo lugar gibarina. Kay kuan naman siya mura kadako man siya lubi. Or dako-dako pa sa lubi. So ito yung forma niya guys dito sa site. Kung dito tayo sa taas, so bago kami diyan papunta doon sa area guys na may pako. Ayan po. Ito po yung harap niya sa bandang east. Ayan. Tapos dito naman ay west position. Ayan po, west. Yung pangpang na yan, nandiyan kami diyan sa ibaba. Ay puntahan natin sa ibaba. Ito yung pangpang na lumang daan. Ito yung dinaanan dati guys ng mga sinaunang tao na nakatira dito guys. At ito naman ay meron talagang living witness na meron daw mga Hapon dito ng panahon ng gira na may dalang mga kabayo guys na may karga-kargang kahon pababa dyan sa ibaba. Tapos nung inakyat yung mga kabayo guys wala nang karga nung mga kahon na yun. So isang living witness na makapagsabi na talagang yan ang nangyayari panahon ng gira guys. So itong living witness guys ay anak po ng yumaong may-ari dito guys. Yan. Yan po yung harap. East. Tapos ito naman west. So puntahan na natin guys ang area guys para po makita natin yung pako nga na nasa loob ng butas. So ito ay part 3 na kung hindi pa kayo nakakita nito. Meron tayong part 1, part 2 at part 3 dito guys. So itong panahon na ito guys, third visit natin guys, i-scanin ko na sana yung butas na nasa itaas. So mamaya pakita ko sa inyo na ipinasok ko doon yung cellphone o yung ating camera doon sa butas na yon at meron kaming nakitang breeder. So ngayon sa exploration na ito guys, meron kaming na-discover na dalawang breeder sa ibabaw po nung butas na may pako guys. So unahin ko muna itong butas bago yung breeder sa itaas. Pakita ko muna sa inyo itong butas na may pako guys. Ha? So ayan, ito yung nagawa ng ating katiits. Nilagyan talaga nila ng taytayan dyan. Hagdan na isang kawayan. Ayan, so papasok tayo dyan. Aakyatin natin yan. Yung butas na yan na vertical position. Yung butas paitaas po siyan. 12 o'clock. So talagang napaka-trick nitong pangpang guys na kakaiba talaga itong butas dahil vertical po siya. Ayan, so aakyat kami dyan. Tignan natin yung pako sa loob. So ayan, itong pagpasok ng cellphone guys o yung ating camera ay naka-joystick po siya ng mahaba
na it's about 1.5 meter para po maipasok natin dyan sa butas para po makita natin yung kabuuan o buong loob nitong butas guys. Itong butas guys ay kasya lang ang isang tao. Tapos ito, bago ito na-discover ay maliit lang po ang butas nito, pasok lang isang kamao o isang kamay lang napapasok. Ngunit nung biglang hinukay nila guys, nilakihan nila itong butas, ayan nga, pwede ka nang pumasok o maluwang pala dito sa loob, makapasok po ang isang tao. Kaya lang vertical position po hanggang paitaas. Tignan nyo guys kung ano yung sistema o forma dito sa loob guys. Ayan, parang simentado po yung bawat gilid niya. Ayan, tapos parang ano siya, nakariprap. Pero ito, bakit nagtataka sila? Bakit merong pako dito guys? Ayan po, itong pako. Ito, review video na lang ito guys. Pero ito actual na ginawa ko kanina. Umaga, ayan. Makikita niyo dito sa ating video guys. Ipinasok namin uli itong cellphone dyan na naka-joystick. Tinignan kung anong dulo o ano yung nasa dulo nitong butas. Yun nga, solid na may takip doon. Tapos sa palagitnaan po ng butas na ito na nasa 12 feet high ay dito banda sa mga ano siya, mga 6 feet ay merong pako. Ayan nga, makikita nyo na mayroon siyang 4 na pako. Ayan, na-discover lang ito ha. So just imagine guys na maliit lang ang entrada nito. Tapos nung nilakihan ng ating katiits, yan nga, na-surprise sila at bakit may pako dyan sa loob. So sa mga magtatanong guys, itong pako guys, nakatusok po siya papuntang west position. Tapos itong kanyang ulo naman, palabas po ng butas, palabas. So nakaharap po siya sa east position. So yun po. So nagkagulo po ang unang mga commentator nito. Yung iba nasa labas daw ng kuweba. Tapos ang iba naman nasa loob, bandang east. Ayan po. So makikita natin dito, tingin ko nito, mayroon pang baka may paliko itong butas eh. Kaya ang nakikita lang natin ng ating flashlight ay dead end na po hanggang 12 feet lang high. Pero baka nga po paliko, so siyempre hindi makikita ng ating cellphone o sa ating flashlight dyan kung ano yung nasa dulo nitong butas. Baka nga paliko yung butas na yan. So, tingin ko nito guys, ang theory ko dito ay isang breather o di kaya exit ng water drainage. Kasi nga, tingnan nyo, bilog na bilog siya. Pero ito lang ang nakapagtataka guys, bakit meron siyang pako sa loob. So, ayan po ang posisyon na niya ay napaka-clip po ng bangin nito. Mahirap po siyang i-analyze, kumbaga. Ayan po, nakalambitin pa po ako dyan sa may hagdanan. Itong hagdanan namin, ginawa namin, nasa ano siya, 20 to 30 feet ang haba, papunta sa itaas. Ayan, yan po ang forma ng butas guys. Paitaas yan. Ayan, so nasa taas ako nyan. Nagbibideo. So ngayon guys, titignan natin itong breather. So meron pang isang butas dyan, breather na nandun sa itaas ng butas na yun na may pako. So meron pa sa itaas noon, sa dulo nitong hagdanan guys, meron pang isang breather na tinusok namin. Yung lalim ng breather guys ay ano siya, 4.5 meters. Yung kawayan kasi na 5 meters na tinusok namin dyan, salpak po siya ng 4.5 meters. So ibig sabihin, may butas dito sa baba, meron din yung butas doon sa itaas na breather. Ayan po. So bababa muna ako dahil dyan bandang itaas, yan may breather dyan. Tapos kukuha pa kami ng kawayan, maliit na kawayan, tapos itutusok namin dyan. Panoorin nyo guys. At ayan po yung mga kaganapan ngayong araw guys. So ayan, umakyat na yung ating kasama guys. May dala-dala siyang kawayan na maliit na sinukat niya 7 meters. Yan, 7 meters po yan. Pero tutusok niya dyan sa taas, yun ngang may breather.
Sa breeder talaga eh, makikita nyo. Itong ibabaw sa breeders guys, ayan, pakita ko muna sa inyo bago ko to tapusin itong ipapasok namin diyang kawayan. Pakita ko muna sa inyo itong breeder. Danlog ko ng liguro ko na. Ang ano nang nabasa na danlog ang yang bakana. Danlog yung buga no. Buga na. Nabasa na. Oh, karena saya nggak bangag mengenai deko. Oh, kan low. So 8 meters ni kalawang ba? Sila ka na lagi, wala ka na masubong siya, pero ramay. Kumagat kayo. So yun guys, 'di ba nakita nyo guys yung breeder na tinapatan ko ng aking cellphone. Ginamitan ko siya ng joystick para po mapasok siya doon. Kaya lang hindi ko sinagad doon sa ilalim dahil ano siya, baka maiwan yung cellphone ko doon at hindi na makuha guys. So ngayon, ang ginawa namin ay tutusukin namin dyan gamit itong stick na 7 meters. Ayan, sinukat po namin yan, mahaba po yan. So talagang nahirapan nga itong dalawa nating kasama na ipasok yan dahil mahaba po siya. Ayan oh, mahaba. So tingnan nyo mabuti guys. Gumawa pa sila ng paraan kung paano ito maitusok dyan sa kibali ito guys, sa itaas po ito ng yung butas nga yun na may pako. Ayan o, dito sa baba ito yung butas na may pako papuntang itaas, tapos sarado po siya doon. So ano po kayang ibig sabihin? Sarado po siya doon. Tapos ayan, itutusok na nila yung ano siya, yung stick nga. Yung butas dyan sa itaas guys na breeder na tutusukin namin ngayon ay hindi po siya konektado doon sa butas dito sa bandang ibaba. Hindi po siya iba eh. Kasi pag tinignan natin dito sa ibaba, itong butas na may pako, hanggang 12 feet lang ang haba niya. Vertical position, pataas po, alas 12 po. Pero itong butas naman na tutusukin namin dyan na nasa itaas, ay hindi po siya konektado at horizontal naman po ang kaniyang porma. So horizontal po siya ang kaniyang porma. So mamaya guys, abangan nyo guys at i-illustrate ko. Gagawin ko ng illustration board, drawing para po makita nyo kung paano talaga at para maliwanag po na anong posisyon dyan. So ito, tingin ko nito guys, ito bunkers nga ito at itong mga na-discover namin na mga butas ay isa itong mga tagusan o lagusan, pwede ring exit or itong nasa itaas ay breeder. Yan, breeder po papuntang bunker. Yan po guys, so medyo pahirapan po ang ating ano ngayon, exploration. 'Di ba? Kasi mataas na. At ganun talaga guys ang ano guys, explore. So ito naman paborito po ng mga Hapon na pagtataguan dahil nga nung panahon ng gira ay hinahanap nila yung mga liblib at ano na siya, yung parang hindi na napapasukan ng tao, kumbaga. Ito cliff wall eh. Tapos may mga butas at may mga HTM dyan. So talagang ito positive na 100% positive ito. Okay, sa mga nagtatanong habang hindi pa ito natatapos na tusukin dyan, sa mga nagtatanong bakit kami nag-i-interest dito guys sa lugar, yun nga may na-discover na isang butas maliit, aksidente pumasok nga yung anong tawag nito? Lakus or palaos sa Bisaya or sa Tagalog. Ano kaya sa Tagalog yan? Pumasok sa isang butas, tapos nilakihan nila yung butas para mahuli yung palaos na yun. Yun nga,
lumaki ang butas tapos merong pako sa loob. Yan, itong butas na yan. Ayan, so isinalpak na nila guys, itinusok na nila yung kawayan guys na 7 meters. So 7 meters, tapos nung tinusok na nila guys, may natira daw na 2.5 meters. Ayan, sabi ng ating kasama na may natirang 2.5 meters. So ibig sabihin guys, merong lalim na 4.5 meters itong breather dito sa itaas. Pero malamang paliko na naman pag 4.5 meters sa paliko na naman, so sagad na yung ating kawayan na itinusok dyan. So hindi talaga sagad yun hanggang ilalim. Pero tingin ko ito'y breather papunta na doon sa chamber. So ito guys, wala akong masabi nito. Talagang positive itong area na ito. Bunkers po ito na kaya lang pahirap po dahil nandito kami sa exit side naghuhukay, dahil nga po kung doon tayo maghuhukay sa itaas, bandang itaas, so may patag naman doon, kaya lang medyo pa po malayo o mahaba pa po itong clip. Mga estimate ko guys is nasa 200 feet pa itaas. So dito na lang kami dadaan. Total dito naman yung breather at dito naman yung exit passage. Ayan, ito exit passage ito Yan yung sinasabi ko kanina guys, na maliit lang na butas. Itong katiits lang natin ang naghukay dito, pinalaki lang nila yan hanggang sa ganyan ang nangyari guys. So medyo mahirap na pag dig up dyan paitaas dahil hinukay nila ito paibaba Ayan, paibaba. So, iniskan natin yung paibaba na yan, yung hinukay nila. Wala po tayong makikitang item dyan at wala rin tayong madiditik kahit na kahit na maliit na kahit nga minerals wala dyan Ayan po, yan ang kabuuan guys, mahaba po. At ayan, meron na namang isang na-discover doon. Meron na namang butas doon sa kabila, bandang kabila. So, tinusok naman namin nitong kawayan na nasa 2.5 meters. Yung kahati nga doon sa 7 meters na ipinasok, pinutol nila. Tapos iniwan lang nila doon sa butas yung tinusok na kawayan na 4.5 meters. So itong 2.5 ipinasok na naman dito sa kabilang butas. Ayan. Kabila ito guys Ayan po So ito pahirapan talaga, pero pag nagawan ito ng damba, anong tawag nito sa Tagalog, damba sa amin, kung malagyan ng damba yan kahit na kawayan lang, ay pwede na kaming makapag-digging yan. Pero ito ginagawa namin guys is nag-digging kami dito, nag-searching kami nito ng entrance. Ito guys, hindi ko ito ma-scan Meron ako scanner dala-dala na GEM 3D ground scanning. Kaya lang mahirap po kasi iaakyat pa natin dyan yung baston, iaakyat din natin yung laptop. So mahirap po, baka malaglag. Tapos yung laptop naman ay mababasa po siya dahil nga may mga tubig dyan na mga tulo-tulo galing sa bangin. Yan po yung ibaba. Yan, paakyat dyan hanggang 20 feet. Makikita mo na yung butas. Yung butas naman, vertical po siya, papuntang itaas. Yan yung may pako. Tapos doon sa bandang itaas, sa itaas pa, yun nga yung may butas na breather. So yan po. So gagawin ko na lang po ng illustration para po matapos itong ating video at maliwanagan kayo guys. At maipalawanag ko ng husto kung ano ang posisyon ng lupa at kung ano yung mga posisyon ng mga butas dito guys. Ayan. Ayan, pababa na kami niyan at gagawa na ako ng illustration yan guys. So yan po, halimbawa po, yan po yung wall na nakaharap po o nasa west position. Yan po yung butas guys.
Iyan. Tapos vertical po siya, paitaas, 'di ba? Yan yung 12 feet na lalim. Tapos sa gitna, bandang 6 feet, nandiyan po yung mga pako, yung 4 na pako. Ayan. Sa loob po ng butas yan sa ilalim. Tapos, ayan, so may pako diyan. Tapos dito sa bandang itaas, yung nakita natin kanina na may hagdanan pa itaas, bandang kaliwa, meron ditong breather o merong butas naman na maliit. Tapos dito naman, yung hinagdanan natin kanina, meron ding butas isa. Ang lalim nitong butas guys, itong nasa ibabaw po ng may pako, ay tinusok namin ng stick. Umabot po siya ng 4.5 meters ang lalim. So, ibig sabihin, breather nga ito papasok papuntang west. Tapos, ito namang isang butas dito sa kaliwa. Ewan ko lang kung breather din. Bakit dalawang breather? Ayan, 2.5 din. 2.5 meters din ang lalim nito, guys. So, talagang nakakalito ito pag i-reading natin o i-analyze natin itong area na ito. Pero sa tingin ko guys, ay nandito lang po ito. O ito na nga yung breather, papasok na nga ito doon sa chamber room.